Magandang araw sa lahat. Ako si Danica B. Sanglitan. At ako naman si Angelica Bipanong. Kami ay mga mag-aaral sa Batsilyer ng Edukasyong Filipino 3. Sa pagkakataong ito ay tatalakhayin namin ang tungkol sa teorya ng pagtanggap at pagbasa o Reader Response Theory sa Ingles. Ayon kay Orson Scott Card, the story is one that you and I will construct together in your memory. If the story means anything to you at all, then when you remember it afterward, think of it not as something I created, but rather as something that we made together. Ang pahayag ni Card ay nagsasaad na mahalaga ang bahaging ginagampanan ng mambabasa upang maging matagumpay ang isang likha sa pamamagitan ng pagbibigay rito ng kahulugan. Base sa kanyang quote ay ating mahihinuha na ang isang mambabasa ay napakahalagang esensya bilang sentro ng isang teksto o akda dahil siya mismo ang magbibigay ng kahulugan sa kanyang binabasa o mga imaheng nabuo sa kanyang isipan. Nagkakaroon ng relasyon ng isang manunulat gamit ang kanyang akda patungo sa kanyang mambabasa, isang instant connection sa pagitan ng dalawa, at nagtatagpo ang dalawa sa pamamagitan ng pagtawid sa tulong ng teksto na nagbibigay ng kanya-kanyang pagpapakahulugan. Ngayon, bago ang lahat, ay kilalanin muna natin ang mga tagapagtaguyod o leading proponents ng teoryang pagtanggap at pagbasa. Una ay si Stanley Fish. Isa siya sa mga naging impluwensya upang matatag at mapaunlad ang teoryang pagtanggap at pagbasa. Isa siyang American literary theorist, legal scholar, author at public intellectual. Nabuo niya ang tinatawag na affective stylistics. Ito ang tawag sa paraan ng kanyang pagpapakahulugan o interpretasyon sa akda. Ayon sa kanya, ang isang mambabasa ay isang individual na may kabatirang lingwistika sapagkat nakaimbak sa kanyang isipan ang sintaktika o semantika na kinakailangan sa pagbabasa. Pangalawa ay si Louis Rosenblatt. Siya isang American University professor at kilala siya bilang isang best researcher into the teaching of literature. Nabuo niya ang tinatawag na transactional reader response noong 1978 na kung saan inilarawan dito ang dalawang uri ng pagbasa na efferent at aesthetic reading. Para sa kanya, may isang transaksyon o ugnayan sa pagitan ng mambabasa at sa teksto na nagbibigay daan sa mambabasa upang makalikha o makabuo ng sariling kahulugan sa binabasa. Pangatlo ay si Wayne Booth. Si Booth ay pinag-aralan ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa atin ng panitikan sa pamamagitan ng wika nito o retorika. Inihayag din ni Booth kung paano manipulahin ng mga akda ang mga mambabasa upang makita ang mga bagay na hindi pa nila nakikita dati gamit ang mga akda o tekstong binabasa. Ano nga ba ang teorya ng pagtanggap at pagbasa? Sinasabi na ang bawat nilalang ay kakaiba sa isa't isa at kaangkla nito ang pagkakaiba ng hinuha at pagtingin sa tao sa mundo o perspective nila sa buhay. Kaya masasabing magkakaiba rin ang bawat tao sa paraan ng pagpapahayag at pag-unawa. Ang pagkakaiba ng pagpapakahulugan ng individual sa mga bagay-bagay ay ipinapaliwanag ng teoryang pagtanggap at pagbasa na nagtatangkang ilarawan ang nagaganap sa isipan ng mangbabasa habang binibigyang kahulugan ang akda o tekstong binabasa. Ayon sa teoryang ito na ang kahulugan ng akda ay hindi isa o dalawa, maaring magkaroon ito ng maraming kahulugan. Nagkakaiba-iba ng lebel ng subhektibidad ang mga kritiko sa kanilang pagtingin sa mga teorya ng interpretasyon. Sa teorya ng pagtanggap at pagbasa ay binibigyang focus ang pansariling ideolohiya ng mambabasa, malayang makapagbibigay kahulugan ang individual sa teoryang ito. Tignan ang diagram sa screen. Kung inyong mapapansin, nasa itaas ng tatsulok ang mambabasa sapagkat sa teoryang ito ay mas binibigyang focus ang mambabasa o ang mga readers at ang kanilang karanasan, ideya at kung ano-ano ang kanilang naiisip habang binabasa ang isang akda. Ang larawan o ang diagram ay simpleng nagpapakita ng relasyon o ng ugnayan ng mambabasa, manunulat at ng teksto. Sinasabing hindi lamang isang elemento ang bumubuo sa isang likha. Upang magkaroon ng kabuluhan ng isang akda, ay kailangan ng tagatanggap na siyang magbibigay ng interpretasyon nito hindi lamang sa isang mababaw na pamamaraan, kundi sa pagsisid sa kabuuan ng akda.
Mahalaga kung gayon hindi lamang ang manlilikha o teksto o mambabasa, kundi lalo na ang kahulugan. Dito naman sa ikalawang diagram, makikita ang dalawang hugis bilog na nagre-representa sa teksto at mambabasa, habang nakalagay sa gitna o sa intersection ng dalawang bilog ay ang transaksyon. Nagpapakita ang diagram na ito sa proseso ng paglilikha ng kahulugan ng mambabasa sa teksto at kahulugan mula sa teksto patungong mambabasa. Dito nagaganap ang interaksyong author to mambabasa at mambabasa to author. Tinatawag din itong bidirectional. Naniniwala o pinaglalaban rin ng teoryang ito ang kahalagahan ng mambabasa sa pag-intindi ng isang akda na hindi binibigyang pansin ng ibang teorya. Inilarawan din sa teoryang ito ang phenomenolohiya ng pagbabasa na nagpapaliwanag sa pagbabago-bago ng desisyon ng mambabasa habang siya ay nagbabasa. Tinitignan ang lahat sa teoryang ito pati na ang panahon at lipunang ginagalawan ng may akda habang isinusulat niya ang akda. Sa pamamagitan nito ay maiintindihan ng mabuti ang naisulat na akda at mas mabibigyan ito ng kahulugan. Sinasabi rin na ang matagumpay na pagpapakahulugan sa isang ideya ay kapag ibinabatay ito sa iba't ibang salinlahi dahil sa pamamagitan nito ay mas makabubuo ng isang ideyang mula sa iba't ibang pagpapakahulugan dahil kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi iisa o dalawa ang pagpapakahulugan, ito ay maaring marami. Sa pamamagitan din ng teoryang ito ay maiintindihan ang pagkakaiba-iba ng interpretasyon ng mga tao sa isang akda, bagay o pangyayari dahil maaaring ang interpretasyon niya ay bunga ng kanyang kapaligiran. Maaaring ang pagbibigay niya ng kahulugan ay bunga ng kanyang mga naging karanasan sa buhay at mga maituturing na salik na personal. Ang pag-intindi rin sa isang akda gamit ang teoryang ito ay nagsasabi at nagtatakda ng identidad ng bumabasa nito. Nagsasabi sa identidad dahil ang pag-unawa ng tao gaya ng bata sa matanda ay hindi magkatulad. Masasabi na ang pagbibigay ng kahulugan ng isang bata ay hindi maitutulad sa pagbibigay ng kahulugan ng mas matanda dahil ito sa mga karanasan na naiugnay ng mas matanda sa pagbabasa na siyang hindi magagawa ng mas bata. Malinaw na sa teorya ng pagtanggap at pagbasa ay malaki ang papel na ginagampanan ng mambabasa pati na ang relasyon sa pagitan ng mambabasa, manunulat at sa teksto. Nagtatagpo ang mambabasa at manunulat sa pamamagitan ng teksto na parehong binibigyan nila ng kanilang interpretasyon. Sa kabuuan, ang teoryang ito ay kombinasyon ng mga teoryang nauna sa kanya na sa tulong ng mga ito ay nabuo ang isang pagdulog na nakapagbibigay paliwanag sa kabuuan ng isang akda. Ito ay mahalaga dahil nagagawa nitong maging aktibo ang mambabasa sa pag-aanalisa at pagbibigay kahulugan ng binabasang akda. Sa tingin ko'y nauunawaan na ninyo ang kahulugan at katangian ng teoryang pagtanggap at pagbasa, kaya naman sa pagkakataong ito ay magbibigay si Binibining Panong ng isang halimbawang akda na aming sinuri. Ang akda ay isang tula na pinamagatang Food Court ni Herman Gervasio. Sa puntong ito, ilapat natin ang teoryang pagtanggap at pagbasa sa isang halimbawang akdang pampanitikan. At ito ay ang tulang Food Court ni Herman Gervasio. Si Herman V. Gervasio ay guro ng wika at panitikan sa MSU IIT. Ilan sa mga napagwagian na niya ay mga Palangka Award sa tula, maikling kathang pambata at maikling kwento, at ang Home Life Magazine National Poetry Competition. Food Court ni Herman Gervasio. Dito nililitis ang mga pagkain, ang sikmurat bata, ang interogator. Witness ang ilong kung sino ang may kasalanan sa mas tumindi pang gutom. Ang bulsa ang siyang hukom. Ngunit ako'y meron lamang dahil bago pa man napadaan dito sa korte ng panlamantiyan, ako'y nahatulan na ng habang buhay na pagkabilanggo sa lunok at takam. Ang tulang Food Court ay kakikitaan ng mga imahe o mga matatalinghagang paglalarawan. Kaya, paniguradong iba-iba ang interpretasyon ng mga mambabasa. Nakadepende ito marahil sa kanilang edad, iba't ibang katayuan sa buhay at kung ano pa. Ngunit,
ang lahat ng paraan ng pagtanggap ng mga mambabasa ay balido kahit pa taliwas ito sa nais ipabatid ng autor na si Herman Gervasio. Sa pamagat pa lamang na food court, nagtataglay na ito ng kakaibang kahulugan. Bibigyang pagpapakahulugan, maaaring literal na isang korte ng pagkain na makikita sa mga mall o sa tabi ng daan, o kaya naman ay imahe ng isang tagahatol na pera ang hinihingi upang maibigay sa iyo ang iyong kinakailangan. Ngayon, narito ang posibleng interpretasyon ng mga mambabasa sa tulang food court na Herman Gervasio, na ang akda ay nagpapakita o naglalarawan sa kalagayan ng mga batang lansangan. Kasi 'di ba, karanasan ng mga batang lansangan sa araw-araw na patingin-tingin lang sa mga pagkain, natatakam sa mga pagkain o damit na hindi nila kayang bilhin. At pangarap na imposibleng mag-abot dulot ng mga kakulangan. Maaari rin na ang opinyon nila sa tula ay isang akda na pumupuna sa mga nakakaangat sa lipunan na nagyayabang sa mga taglay nilang kayamanan o ari-arian. Kumbaga, ang food court na pamagat ay sumisimbolo sa mga nakakaangat na dinidisplay nila kanilang karangyaan at ito ang ninanais maranasan ng mga nasa laylayan. At dagdag pa na posibleng interpretasyon ng mga mambabasa na ang akda ay sumasalamin sa kahirapan at kawalan ng pag-asa. Kahirapan na kung wala kang kakayahang bumili ay hanggang tingin ka na lamang. Mga nararanasan ng mga mahihirap na pati pangunahing pangangailangan ay hindi nila matustusan. Ayon, ang akdang food court ay maaring tanggapin ng mga mambabasa bilang mahusay na akda na nagbibigay kamalayan sa suliranin sa kasalukuyan. Ngunit, maaari ring maging negatibo ang kanilang pagpapakahulugan sapagkat nagpapakita nga ang tula ng kawalan ng pag-asa dahil sa linya mula sa tula na sinabing, "Ako'y nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo sa lunok at takam." Ang teoryang pagtanggap at pagbasa o Reader's Response Theory ay po pwedeng gamitin sa halos lahat ng uri ng akda, mapaanong tema, paksa o genre. Kasi nga, tinataguyod nito ang subhektibong pananaw ng mga tao, na sila, ang mga mambabasa, ay iba-iba ang pagtanggap at may iba't ibang natatanging pananaw at lahat ng iyon ay balido at siyang binibigyang halaga sa teorya na ito. Muli, pakatandaan na ang pagsusuri gamit ang teoryang pagtanggap at pagbasa ay nakabatay sa kung paano binigyang pagpapakahulugan ng mga mambabasa ang isang akda. At iyon ang patungkol sa teoryang pagtanggap at pagbasa. Maraming salamat sa pakikinig.